ating unang pagbasa, sabi nga, sa ating paglilingkod, hindi laging bed of roses, no? Talaga rin yung pakikipaglaban, tulad ng mga, kaya nga sabi nila, pinasigla nga nila ang mga alagad at pinalakas ang loob ng manatili sa pananampalataya, sapagkat sinabi nila, marami ang dapat nating pagtiisan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, labanan dito hindi tayo, yung iba ang hinahangad, biyaya, pagpapala. Kung alam lang nila, hindi yung napanukala ng Diyos, dapat alam mo kung ano ang kalaban mo sa mundong ito. Di ba tayo pag may kalaban, kailangan alam mo kung saan ang kahinaan. Si Pacquiao, inaalam niya kung saan mahina ang kanyang kalaban. Kaya pag nanonood siya ng mga laban, pinapanood niya kasi may mahina sa sikmura, may mahina sa mukha. Kaya alam na, ikaw, halimbawa, lumalaban ka, malakas yung katawan mo, kahit bugbugin ka sa katawan, hindi ka tutumba. Pero pag tinira ka sa mukha, mahina ang mukha mo, baksa ka. Buhay natin. Amen? Kaya dito nga sa ating Ebanghelyo, kapayapaan ang ibig-ibigay ng Diyos sa atin. Pero dahil nga ang mundong ito, hindi agad kapayapaan ang makakamit ng tao. Amen? Kaya nga sa pinuno ng mundong ito. Amen? Sino ba yung namumuno ngayon? Si Satanas na ang namumuno sa mundong ito. Kaya ang laban na ang ating topic, ang espiritual na digmaan na bilang labanan. Ang espiritual na digmaan bilang labanan. Pahayag 12:7, 9 to 12. Pahayag 12:7 to 9. Ito po ang sinasabi. Pagkaraan ito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Ang salita ng Diyos! Salamat sa Diyos! Kailan nangyari ito? Ito, nung isinulat ito ni Juan Evangelista, hindi pa ito nagaganap. Naganap ito nung mamatay si Jesus sa krus. Ito yung time na nabuksan ang langit, nabuksan ang lupa, at nabuhay yung mga namatay na nabuhay, na umakyat sa langit. At si Satanas naman at ang kanyang mga kampon ay ibinagsak sa lupa. Kaya totoong may sinabi ng mga Jehovah Witnesses, may unang pagbubuhay. Sa kanila, ang alam nila, sa darating pang panahon. Pero meron ng nabuhay na muli nang mamatay si Jesus sa krus, na nabayubay sa krus, nabuksan ang langit, nabuksan ang lupa, at nabuhay yung mga patay na mga propeta, yung mga naglingkod sa Diyos, at iniakyat sa langit, at ibinagsak si Satanas at ang kanyang mga kampon dito sa daigdig. Kaya ngayon, ang kasama natin ay si Satanas at ang masasama, Espiritu. Sabi ni Jesus, hindi siya kaya. Pero dahil kailangan niya sumunod sa kalooban ng Ama. Amen. Kasi kailangan mamatay siya sa krus para makamit niya na yung pangako para sa ating lahat. Amen. Wala nang gugulo sa langit. Nandito na sa lupa. Yung kaya yung sa pahayag, yun ang sinabi na naglaban ang anghel sa langit at yung anghel na masama at natalo yung masamang anghel at kasama natin sila sa daigdig na ito. Amen. Okay. Kaya nga may sumasama. Bakit pumapatay ang tao? Bakit nanggagahasa? Kasi masama na sila. Hindi sila
wag nilang sabihin na hindi nagbigay ng pagkakataon ng Diyos para tawagin sila. Tinawag sila. Katulad ni Brother Tim, tinawag yung mga barkada ko, tinawag yung mga kapitbahay ko, na mapapait naman ang kababata ko, na magsilaki, nagbisyo, nag-drugs, nag-addict, o pumapatay, nagnanakaw, nanghuhold up, at sila rin ay pinatay. Nagkulang ba ang Diyos? Hindi, kahit kailan nagkulang ang Diyos. Tinawag sila sa pamamagitan din ng mga taong naglilingkod sa Diyos. At si Brother Ting, isa rin sa ginamit para tawagin sila. Dinala sila sa kursilyo, wala rin nangyari. Kaya sabi ng mga barkada ko, oh, ano nangyari sa inyo? Wala namang nangyari sa inyo eh. Ganon din kami ngayon. Kasi nga, walang mga magulang na naggabay sa kanila. Sabi nga po, anong puno, siyang punga. Kaya nakakalungkot. Kahit gustuhin man ng Diyos na iligtas sila, sila yung tumangging iligtas sila. Amen. Sunod, Efeso 6, 11 to 13 hanggang 17. Efeso. Efeso 6, 11. Ito po ang sinasabi. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan niyo ang mga pakanan ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa iyong papawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. 17. Yun na yun. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Ang kalaban natin, kaya lagi tayong maging handa. Tayo ang target ni Satanas. Lalo yung mga naglilingkod sa Diyos. Wala naman si Satanas sa beer house. Wala si Satanas sa sugalan. Wala si Satanas sa mga madilim-dilim na kukuti-kutita. Isa ako nag-iisip ako, ba't yung mga babae na to? Kasi may mga kakilala ko, mga anak ng mga kabarkada ko, mga kapatid. Sabi ko, mas gusto niya yung ganyang buhay. No? Sabi, minsan nagbibiro. Alam ba, Sen, masaya dito. Enjoy na, may pera pa. Kaya may mga tao talaga na yun ang gusto nilang buhay eh. No? Kaya nakakalungkot na bakit ako rin nung kabataan ko. Nag-iisip ako, bakit? Gusto nila yung ganun buhay na parang nagbebenta ng aliw. Kaya nakakalungkot na isipin na yung mga kabataan namin, hindi naman sila ganun. Tapos ang magsilakit magdalaga, naging palasak na ang buhay. No? Iniisip ko, bakit? Kaya ako nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi kung may impluwensyahan ako sa kanila, hindi nangyari. Kasi ayoko eh. Kaya may choice pala ang tao. Kahit nakabarkada ka sa masasama o sa mga taong sabihin na natin na iba yung pananaw sa buhay, hindi ka rin pala kayang iliko kapag ikaw ay yung nakatakda ka pala na maglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi ko rin alam. Kasi lahat sinubukan ko naman, nagbisyo, nagbarkada, magdamagan, gising. Pero bakit iniisip ko, hindi ako natulad sa kanila na naging palasak ang buhay. Kaya naisip ko, iba pala yung may magulang na malapit sa Diyos. Kaya nang mag-asawa ko, sabi ko, wala na akong barkada. Ang buhay ko,
itadalaga ko sa pamilya ko sa Diyos. Kasi nakita ko yung buhay namin na ang mother ko ay malapit sa Diyos. Kesa sa mga magulang nila na hindi mga nagsisimba, mga chismosa, laging may mga kasayahan. Ang buhay nila, iba eh. Kaya sabi ko, yun ang nakita ko. Kaya sabi ko, lalapit ako sa Diyos kasi mag-aanak na ako. At kailangan ko maging malapit sa Diyos. Yun ang nakita kong pananaw ko nung bata ako. Kaya tayo pala, kapag may magulang na yung malapit sa Diyos, kahit gusto mong magloko, hindi mangyayari sa'yo. Para bang control ka ng Diyos. Kaya yun naisip ko yun, sabi ko ako pagkaasawa ko, talagang magseserve ako kay Lord. Yung maglilingkod ako, hindi ko pa alam yung mga ganito. Kaya nananaginip ako nung araw. Siguro isa pa lang ang anak ko, way back 1975. 74 ako nag-asawa, 75 nag-anak ako. Nananaginip ako. 3 beses ko itong napanaganipan. Ba't ako napupunta sa... Una, naligaw ako sa isang lugar. Tapos, pag nakapasok ako sa isang lugar, ang ganda. Parang paradise. May burol, may talon, ang ganda ng mga bulaklak, ang ganda ng mga damo, may mga hayop sa paligid. Sabi ko, ang ganda nito ah. Sa tanang buhay ko, wala pa ako nakitang ganong garden. Isang beses, 2, 3, ganon din ang... Sabi ko, ano kaya ibig sabihin no? Tapos way back na 1978, nagsisimula ang charismatic. Sabi ni Brother Ting, sige, attend tayo. Sige. Si Kuya Ting maano rin. Sige, sama ako. Hanggang sa nakakapakinig ako ng salita ng Diyos, baptism in the Holy Spirit, natanggap ko. Mula noon, hanggang sa sumusunod-sunod na ako, doon ko lang naunawaan na yun pala ang ibig sabihin ng Diyos sa akin, lumapit ka, sumunod ka, at makikita mo yung nadarama mo na nandun ka sa tahimik at maganda. Amen. Mula noon, hindi ko na yun napanaginipan. Sapagkat iba na yung nadadama ko. Kaya pala pag nasa Diyos tayo, hindi natin nadadama yung lungkot, hindi natin nadadama kahit may problema. Kasi iba, masaya ka na hindi mababayaran ng anuman. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. 2 Corinto 10, 3-5. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapabaksak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa buhay natin, ako sa buhay ko palaaway ho ako Pag may narinig ako, susugurin ko talaga. Ano gusto mo? Suntukan tayo? Totoo yun. Pag ako na-chismis ako, dito, ganyan ako. Ngayon, iba na. Amen? Hindi na ganun ang labanan. Kaya tayo, di ba, pag akyat, sasabihin ganun, pera-pera lang yan Ere na naman itong mga medala ng mga Mama Mary na to. Minsan marinig ko ano pera-pera ho? Kami ba nagpunta rito para sa pera? Ang layo-layo ninyo? Pamamasahe kami? Binigyan nyo ba kami ng pamasahe para makapunta rito? Sinasagot ko talaga, hindi ko kayang isagot. Talaga naman, minsan may mga ganun tayo nakakasagupan. Minsan naman, aanahin ka na, ganito, ano ba kayo, ha? Tanungin ko nga kayo. Baguhan pa kami. Naku po, Lord, tatanong kaya Hindi ko pa alam kung ano yung tatanong. Alam niyo ba kung ganito? At
nagpapasalamat ako naman sa Diyos. Yung tanong niya, alam kong sagutin. Amen? Parapakan natin ang Diyos na buhay. Minsan, naharap ka sa mga pagsubok ng buhay, lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka maaaring, minsan lumalabas din yung pagka matapang ko no? Kasi hindi ko kayang, na palagpasin. Kaya nakakapagsalita ako. Pero sa matalim na salita na hindi naman yung magmumura ka, magsisigaw ka. Pag nagsalita ako, matalim, pero tatamaan sila. No? Kaya siguro ito yung karakteristik ko na hindi ko yung mapalampas. Marami na kaming nasagupang mga ganyan sa Marinduque na sinabi, tigil nyo na yan! Asa ba yung namumuno? Sister Celia, punta mo! Ikaw na namumuno. Tapos ako, ma'am, ano po ba yan? Ang yayaman eh. Sinabi na sa inyo, alam na namin yan. Ha? Patigilin mo na yan. Tapusin nyo na yan. Eh si Sister Isa nagsasalita pa. Paano kaya? Opo ma'am, sandali na lang. Nilapitan ko, tumigil ka na ng kakasalita. Hindi pa ako nagsasalita, tumigil ka na. Huwag ka na magsasalita, ha? Opo, hindi ako. Magpe-prayer na lang ako. Sa prayer ko siya tinira. Matatalim na salita. Lord, patawarin mo ang mga tao ito. Nanilikha mong mayayaman, mga professional. Ginanong ko. Kami pinadala mo kami rito, isang hamak na walang pinag-aralan. Pero nagpunta kami rito, kanya-kanya kami pera, kanya-kanya kami pamasahe. Dinagulat siya. Ngayon, katulad mo kami kay Pedro, na isang mangmang, na isang mangingistat, dinala mo sa mayayaman at matatalino para hiyain ang mga mayayaman na yan, matatalino na yan. Umiiyak na sila. Bandang uli. Umiiyak ko ako eh. Patawarin mo sila. Patawarin mo kami. Nung matapos, pakat na tayo. Si Moises pa yata. Moises, yung ginawa mo. Pakat. Pakat. Hindi. Huwag mo na kayo umalis. Nasiyahan ako sa iyo eh. Nasiyahan pa sa akin eh. Paano yung tira ko sa kanya? Mayaman no, may-ari ng PNB ka. Nasa itaas kami, kanyang building. Merong pinuno, PNP, hepe ng PNP. Mag-asawa. Nagpa-pray over pa. Mga nagpapa-pray over. Sister, siya nagpapa-pray over. Sige, pray over nyo. Mga nagtawatambahan. Jesus. Tanong, aalis na kami. Pawi, nagpadala pa sa amin ng may tuloy, yung masarap na Ay, dalhin mo to, sabihin mo doon sa maliit, bumalik. Ano sabi? Sabi nung may-ari nung bumalik ka daw, yung maliit. Hindi sabi panda. Minsan, bago tayong, nasaktan ako, pero dinaan ko sa salita ng Diyos. Hindi ako nagsalita sa salita ko. Kasi pag salita ko, hindi naman yan masasaktan. Salita ng Diyos ang pinira ko. Kaya minsan, kailangan mong mag-aral talaga. Kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos at magsaulo nito. Para sa mga ganyang panahon, mayroon kang mababanggit na mga salita ng Diyos na tatama sa kanila. Amen. Pag salita mo, walang buhay yun. Amen? Amen. Sana matuto tayo. Tayo, sa tagal natin dito, 30 years akong naghayo. Ito lang naman ako naging ganito. Nandito na, 2016 lang, nang mamatay si Brother Tim. Pero sa loob ng 30 taon, nalibot ko na ang buong Bulacan. Sa Hayo, Hagunoy, San Ildefonso, saan pa? San Jose del Monte. Lahat na yan, napuntahan ko na, Plaridel, Olilan, San Rafael, San Miguel, Jesus din. Alam ko na yung buong Bulacan. Nung araw, hindi mo alam, ikot ko na yan. Dahil sa 30 taong paglilingkod, Marilao. Lahat na halos na yan. Kaya pag tanongin niyo sa akin, alam ko na, Pante. Napuntahan ko na lang Pante, nasa gitna ng Kaya nga maglingkod kayo ng walang naghahangad na balik.
Huwag kayong maghangad ng balit. Amen. Maglingkod lang kayo. Yung sabi, Lord, hayo ako ng hayo. Ang dami ko ng akal. Bakit hindi nagbabago buhay ko? Bakit ang asawa ko ganito pa rin? Ba't sinabi ba ng Diyos sa'yo na umayo ka? Yes. Ano mo yun eh? Galing sa puso mo yun. Tapos kung sasabihan mo siya ng gano'n, matutuwa pa siya sa'yo. Grabe, ikaw ang may gusto niyan. Hindi ko naman sinabi sa'yo. Minsan ang Diyos napakagaling talaga. Mahirap mo siyang tanungin kasi alam niya ang lahat. Amen? Okay, Roma 13, 12 to 14. Roma 13, 12 to 14. Ito po ang sinasabi. Nagmamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin niyo sa inyong buhay at huwag niyong sundin ang mga hilig ng laman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo. Mamuhay sa liwanag. Nandito na. Huwag na ako madali, huwag nang sayangin ang pagkakataon. Ibinigay ng Diyos para maglingkod. Nagpapakapagod tayo tapos sa bandang huli, papasok ka sa mali. Diba? Gat maari talaga labanan natin ang ating sariling pagkatao. Tayo naman ang kalaban lang natin yung sarili. Yung mga galit, yung mga mararamdamin, magdaramdam. Yung nakikita mong na-out of place ka. Hayaan mo. Diba minsan dumarating yan parang hindi ka nakita? Diyos ko. Dumadaan ka na, hindi ka malaman natin. Sister Celia, diba? Masakit. Pero, nandito ka ba para sa kanila? Hindi. Nandito tayo para sa Diyos. Tidiisin mo yun. Pag walang pansinan, wala na rin pansinan muna. Tidiisin mo yun. Totoo yan, di ba? Nararanasan niya yun. Amen. Oh. Kasi, minsan, yung parang i-out of place ka. Yung para bang sila lang magkakasama. Parang ikaw ba nandun ka lang sa isang tabi. Tiisin mo lang yun. Amen. Saan ba kayo pupunta? Di ba sumama? Jesus. Ang hirap, di ba? Minsan siguro nararanasan niya yan. Tiisin niyo. Ang Diyos, pag nakikita niya kayong ganyan, itataas ka niya. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sakaria 4, verse 6. Sakarias. Wala. Saan na ba yun si Sakarias? Ito. Sakarias 4, verse 6. Ito. Sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para kay Zerubabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita niyong maaalis. Ang salita ng Diyos. Huwag kayong magnasan, tatagumpay ka. Ang dami mong mga plano. Mag-a-abroad ako. Kikita ako ng pera. Magne-negosyo ako. Papasok pa ako rito. Nako. Hindi mo alam, maraming hadlang para hindi matuloy ang anumang binabalak mo. Amen? Pero kapag ikaw nasa Diyos, Lord, yung sasangkot mo sa Kanya. Ako na maghanap buhay ako eh. Sabi ng kapatid ko, Saya, tingnan mo nga yung tindahan sa palengke. Kung maganda pwesto, sige, titignan ko sa oras ng maraming oras ng bilihan. Pinuntahan ko palengke, tinignan ko daloy ng tao. Sabi ko, alam mo, itong lugar na to, sabi ng iba, wala namang nagtinda dyan na umasenso. Sabi ng mga nakapalibot. Sabi niya, maraming
Na matagal na yung nakasara, walang umuupa. Kasi patay na lugar yun. Pero tinignan ko dali ng tao. Sabi ko, meron ditong malakas, meron dito. Ate, kunin natin yung tindahan na yan. Kunin natin. Anong Baselya? Oo. Okay, ano mo, makipag-usap tayo sa may-ari, kunin natin. At nakuha namin yung pwesto. At alam niyo po ba, biglang nag-boom yung lugar na yun. Kaya sabi ng mga nandun, ikaw lang nakapagbukas dyan ha, lumakas yung lugar na yan. 12 taong kaming nakapaghanap buhay doon. At naging malagong malago. Amen! Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Minsan, sa paghahanap buhay, huwag papasok ka agad. No, huwag mong isipin na itong bagay na to, pwede na to. Titignan mo muna yung anggulo, kung may tao, kung wala. Minsan, saka yung patnubay ng Diyos. Na, Lord, ito ba nararapat para paghanap buhayan? Kaya maraming negosyante nalulugi. Kasi akala nila, pag in-offer sa iyo mga ganyang bagay, lalago ka kaagad. Ang isang hanap buhay, kapag hindi ka establisado, mahihirapan ka. Pero kapag na-stabilize mo yan, madali lang sa iyo ang masenso. Madali sa iyong yumaman. Amen? Pero ang Diyos, no? Hindi ka bibigyan ng ganun ka, mawawala ka sa Panginoon eh. Amen? Kaya yung nandito ka na sa Diyos, na lang. Alalay na lang tayo sa paghahanap buhay. Huwag na yung meron ka na dito, magdadagdag ka pa. Nagkaroon ka nun ng dalawa, dadagdag ka pa uli. Ganyan ang tao eh. Ano ba tawag mo? Hindi. Makabit. Kumikita na rito, magdadagdag pa. Hanggang sa hindi niya namamalaya, lalo siyang malalanos. Amen? Simpleng buhay lang. At ang Diyos ay hindi kanya bababayaan. Okay. Galatia 5:17 to 21. Galatia. (17 to 21). Ito po ang sinasabi. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ng dalawang ito kahit hindi nyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos! Salamat sa Diyos. Nakita nyo? Yung pagkukulang pala, ibig sabihin, totoo. Totoong may kulang. Kaya mag-iingat din po tayo. Kung pupunta kayo sa malayong lugar, huwag kayong puna ng puna. Huwag kayong bibili o kakain na, hindi naman masarap, parang ano naman. Hindi totoo yun. Yung pupunta kayo sa malayong lugar, meron nga kami nakasamang ganun eh. Pintas ng pintas eh. Sabi ko, kumamintas. Ayoko nang kumain. Lagyan pa ng laso yung pinainan namin. Sa sunod-sunod, huwag ka akong magpapansin. Silvia, tingnan mo naman yung dinuguan, parang naman hindi dinuguan. Huwag kang magsalita. Kaya umalis kami doon, mamaya lagyan ng kung ano-ano. Sabi nung may-ari, gano'n ang tingin. Totoo yan. Kasi, di ba? Minsan may magtatay ka hanggang sa ma-hospital ka. Mag-iingat po kayo. Totoo yung mga gawa ng kasamaan. Kaya nga sabi, huwag kayong mangkukulang. Meron talagang marunong niya. Huwag niyo sabihin, sabi-sabi lang yan. No? kaya nga binibless yung pagkain eh. Lalo na nasa malayong lugar kayo, i-bless niyo yung pagkain. Para kung may lason man yun, makainom ka ng lason, makagat ka ng ahas, hindi ka mamamatay. Kaya kami ingat na ingat. Sa Tugigaraw, sa Samar, sa Mindoro,
Talagang sinasabihan din kami ng may bahay, huwag kayong iinom ng tubig sa mga ganun lang. Bumili kayo ng bote na nakasil. Totoo yun. Kaya tinuturuan ko kayo para maingatan ninyo ang inyong mga sarili. Ano sabi ng Diyos? Mag-ingat ka at iingatan kita. Amen! Okay! Nasaan na ako? Lucas 22. Lucas 22, 31 to 32. 31 to 32. Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ang salita ng Diyos! Minsan dumarating yung para bang spiritual dryness. Tatamarin ka ba? Ako naranasan ko yun. Nasa Bulacan ako, parang kinakapos na ako ng pera eh. Sabi ko, kailangan ko na maghanap buhay. No? Siyempre, tinda, tinda. Medyo nalayo ako sa panahon. Parang nahiya na ako, parang ba't ka ako? Parang naiiba na ako Parang tinatamad na ako Kailangan balikwas ka kaagad, no? Kaya na maramdaman ko na nagkakaroon na ako ng spiritual dryness, yung parang tamad ka na. Nakikita mo na yung, wala namang nangyayari, at sunod ako ng sunod Parang naghihirap pa rin ako No? Dumarating yun. Nung maano ko yun sa sarili ko, Lord, tulungan mo ako, alisin mo to. Nagkakaroon ako ng spiritual dryness, balik ako. Kaya nung bumalik ako sa COB, naalala ko pa yun, nasa COB ako nagtuloy, dito sa Maria Ramona. Eto, ewan ko kung nandun si Sister Linda Ando yung kapatid ko, ando sila lahat. Yung mga sila Landeng, sila Lirio, yung namatay yung manugang mo. Yung manugang, si Antone. Ang mga nagsisimula na, Come, Holy Spirit, I need you. Siyempre, tapos na. Pero nandun pa lang ako. Eto na, papasok na ako sa kanila. Nakatanga lahat sa akin. Kasi matagal ako. Nakatanga. Walang imi. Siyempre, mga sharing, gano'n na, may nagsasalita. Lapit ako tuloy-tuloy. Parang wala hindi ako nakikilala ng mga ito, ha? Pabe ko sa Lagya ka sa Holy Spirit na. Siyempre, may iyak ako. Sabi ni Antone, nalala ko si Antone. Si Tarcelia, tinabihan ako. Malaki siguro problema mo, Ayaw sabi ko, Hoy, Anton, alam mo ba ang problema ko? Malakas yun, Alam mo ba ang problema ko? Kayo! Nagtawa na pati ate ko. Bakit, sir? Ba't kami naging problema mo? Dumating ako ng isang hindi nyo mo ko binate. Hindi nyo man ako sinatya, Celia. Hindi mo talaga matiis Di ba iba? Nagtatanit. Dahil time na yun, kayo problema ko. Tumahimik sila. Hindi namin sinasadya, sir, natulala kasi kami. Bigla ka namin nakita. Daw sasabihin mo, Anton, malaki problema ko. Kaya ako umiyak. Tinatawa na kami. Yung masin, nagbibiro lang kami. Yung masaya na. Ganun na. Kailangan talaga harapin. Amen? Yung iba, wala. Kumakalikot Hinarap ko yun. Dahil sabi ko, kailangan ko harapin to. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Mahirap. Siguro pinaranas ng Diyos sa akin yun. Kaya pag iba sinasabi, siya parang out of place ako. Naku, naranasan ko na yan, tumuloy ka. Huwag mo sila iyan. Diretsa ko kayo problema ko. Amen. Tawanan sila Ito si Beck yata ako, buhay pa si Beck nung time na yun Marami ko kasi sa amin nung araw, sa Giginto. Marami kami pag nag-CCOP. Okay. Hebreo 12:40-11. Hebreo. Hebreo 12.
to 11. Ito po ang sinasabi. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin niyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Ang salita ng Diyos! Naranasan niyo na ba na, halimbawa, yung may desisyon kang mali, tapos nawala ka sa gawain. Marami na dyan, mga nagdaramdam, nawawala. Tapos, pag bumalik, may nangyayari na. No? Yan po yung sinasabi ng Diyos na itinutuwid niya ang kanyang mga anak. Amen? Na kapag naranasan mo, halimbawa yung parang tinatamad ka na nga, pag may nararanasan ka na hindi magandang nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, balikwas ka na. Huwag mong pagtagalin. Alamin mo kung ano yung pagkukulang mo. Amen? Siguro sa akin pinararanas ng Diyos yung mga ganyan. Para, hindi ko alam na ako pala tatayo sa harapan niyo. Para meron akong masabi. Kasi ako siyempre, tao lang din ako. Minsan tamad din ako. Yung linggo, yung pamasahe, kaysa ipamasahe ko sa paho, di gamitin ko na sa mga anak ko. Ganun ang pananaw ko. Total, pwede naman siguro isang beses lang sa isang buwan eh. Totoo yun. Kaya minsan naiintindihan ko yung iba eh. No? Sabi ko, sige, hanggang sa tinamad ka na. Yung isang beses, nawawala na. Wala ka na totally. Wala ka ng Sunday. Sabi ko, meron naman dito sa Bulacan eh. Meron kaming Webes. Nagsisimba naman linggo-linggo. May COD, may vigil. Yun ang tinatapak ko sa utak ko. Pwede naman siguro, hindi wala akong pamasahe. Sabay pa ako Caloocan. Paminsan-minsan na lang pupunta. Hanggang nasa utak ko. Aba, eto na. May nararamdaman na ako sa katawan. Minsan pala ang Diyos talaga eh. Oh, nakasakay na ako ng jeep, mamimili lang ako, hindi na ako makaupo sa jeep. Sabi ko, hindi naman ako nadulas. Hindi naman ako bumaksa. Bakit yung puwet ko masakit? Pag sumakay ka sa tricycle, di ba? Mga ganon. Naku, ang sakit-sakit. Kailangan ito lang ang nakaupo, hindi yung puwet. Pag sa jeep ka lang, ganon din. Ba't hindi na ako makaupo? Pag sa sasakyan, ano kaya ito? Eh, pag nagpa-check up ka, ano sasabihin ng doktor? Cancer sa matres. Diba? Sa may puwerte. Tsaka matindi, masakit. Ano sabi ni Father Vic? Ang pagsamba, kailangan nakatayo. Ano ibig sabihin na nakatayo? Nagpupuri. Kapag nakaluhod, sumasamba. Pag nakaupo, nagninilay. Naalala ko yung salita ni Father Vic Robles. Kailangan ko munang maupo. Magninilay ako. Talaga yun yung isip ko. Panginoon ko. Ano? Ano dahilan? Bakit? May nararamdaman ako. Eto na. Hindi ka na ng linggo? Ha? Yun ang pumasok sa utak ko. Linggo, hindi na ako nakakapunta. Dasal ako, Lord, patawad. Pupunta ako ng linggo. Hindi mo na ako magpapatingin ng doktor. Nakakatakot, baka sabihin, mabigat ang sakit ko. Parang nakikipag-usap, lukarit ako. Kaya, wala munang check-up, Lord. Pupunta muna ako sa baho. Bigyan mo ako ng pamasahe, ha?
Alam mo naman yun ang dahilan ba't hindi ako makarating. Okay, linggo, pumunta ako. Sabi ni Brother Tim, Salya, hindi lang kita nakita. Andyan lang ako. Bakit? Wala nang pamasahe. Nakita mo nagpapaaral ako ng anak. Ha? 4 yung college, sabay-sabay, sunod-sunod. Oh, hindi ka naman nagbibigay. Pero hindi ako nagsalita ng gano'n. Sa isip ko lang, hindi naman ito nagbibigay. Tapos sabi niya, mag-isip, ganun pa yun eh. Kakamot-kamot, sir yan. Ganito na lang, sir. O ano? Punta ka kay Delia, hingi ka ng, ano pa lang, 200 lang. Hingi ka 200, pamasahe mo. Kada linggo, punta ka kay Delia. Si Delia, mayroon. Oh, talaga? Oh, 200. Titininig ako ng Diyos. Bigyan mo ako ng pamasahe. Tuloy-tuloy yung linggo-linggo ko. Amen! O kaya hindi na ako kailangang ma-absent. Kasi may 200 ako. Eh, magkano lang pamasahe nung araw? 50 pesos lang, di ba? Di balikan, 100. May 100 pa ako. Ako, may sobra pa ako. Kaya natuloy ko. Alam niyo po ba? Siguro after na 4 na linggo, nawala yung kirot na yun. Hanggang ngayon, awa ng Diyos. Alam ko mabigat yun eh. Alam ko mabigat. Dahil bang may sakit sa cancer, iba yung kirot eh. Eh, ang Diyos talagang napakabuti. Kaya nga sabi niya, papaluin ka niya para malaman mo yung pagkakamali mo. Kaya kailangan alert ka. Pag pinagtagal mo yun, eh, bago ka bumalik, pupunta ka sa doktor, sasabihin ng doktor, cancer na yung sakit mo. Huli ka na. Kailangan kaya maagap ka kaagad. Alamin mo, anong dahilan? Bakit may ganyan ka? Amen? May maliho tayong nagawa. Hebreo, John 16:33. John 16:33. Ito po ang sinasabi. Sinabi ko na ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kabigatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang niloob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tandaan niyo to. Kung dumaranas kayo ng hirap, hindi ito magtatagal. At kapag nandun kayo sa hirap ng buhay, ang Diyos ang magbibigay sa inyo sa paraan niya. Kahit maglaglag siya sa inyo ng pera, gagawin niya yun para ipakita niya sa iyo na hindi ka magugutom kahit kailan. Amen? Amen. Minsan, i-accept mo lang. Gumawa ka ng paraan. Walang baon ng anak mo. May tuition ka. Gawa ka ng paraan. Punta ka dito, maghanap buhay ka. Tapos wala ka nang magawa. Bigay mo sa Diyos. Lord, alam mo naman ginawa ko ng lata. Oh, ang anak ko magtetes. Kailangan ko magbayad ng tuition. Ikilos ang Diyos sa inyo, 100%. Amen. Gawin mo lang muna yung kaya mong gawin. Huwag kang parang si Juan Tamad. Lord, mag-tuition ang anak ko. Hindi ganun. Kumilos ka. Magagilap ka. Gumawa ka ng paraan. Pag wala na talaga kang magawa para tsaka mo sabihin sa kanya, ginawa ko naman ang lahat eh. Wala na talaga. Ikaw na lang po ang tutulong sa akin. Sinasabi ko sa inyo, sa isang pitik lang niya, nandyan na ang tulong sa inyo ng Diyos. Amen. Kapag tumulong ang Diyos, minsan last 2 minutes. Amen. Last 2 minutes talaga. Minsan tinanggihan ako ni Brother Tim. Kailangan kong mag-enroll dahil malilate na yung anak ko. Pinuntahan ko ng Martes ng umaga. Galing ng La Union. Dumating ng alas 6 ng umaga. Kinakatok ko ng 6:30. Kinakatok ko yata ng alas 7 ng umaga. Lumabas. Kuya! Kuya! Ayaw pa, tao na. Kuya! Eto na, bumaba. Eh, mainit ang ulo. Salya! Ano ba yun? Eh, kasi kuya eh, magtituisyon ako, kapos na kapos ako. Ikaw ha? Ako, ginanon ako. Ha, alam mo ba? Kagagaling ko lang ng La Union. Ha? Hindi pa ako nakakatulog ngayon pa lang. 1 oras pa lang. Tapos siya nagsasabot ka. Sasalubong mo sa akin. Wala! Naranasan ko, akyak sa taas. Naku, paano kaya ako? Wala na akong papasahe.
Yung pamasahe ko, papunta lang yun dahil manghihiram nga ako. Yung anak kong si Myra, yung 5 anak, nag-aaral ng college sa TIP at nakatira kay Carolina sa anak. Kinato ko yung anak ko dahil di pa pumapasok. Nay, Myra, wala akong pamasahe pa uwi. Nay, may baon pa ako dito. Kunin mo to 50. Ano lang naman pamasahe? Sige na, Nay, uwi ka na. Oo na, di umi. Alam niya, sa bus, habang naglalakad ako, yung luha ko tumatagaktak. Hanggang sa bus, naiiyak ako. Naiiyak ako na yun. Baka sabi, iniwan ako ng asawa ko. Pagdating ko ng bahay, kaya alam niyo yung mga dinanas ko, hindi ko ordinary. Kung ako maramdaman sa kapatid ko, yaman-yaman mo, pera-pera mo. Yung oras na hindi mo ako napagbigyan, di ba? Sakit mo. Pero wala sa akin yun. Alam ko, galaw ni Satanas yun. Ay, sabi ng mister ko, Sada, ano na nangyari? Wala si kuya. Nasa La Union pa, hindi pa pala umuwi. Ano ko, nagpulbos, na ganyan. Talaga, nakangiti ako. Ah, wala kuya? Oo, anong gagawin natin? Nag-isip ang mister ko, meron akong mga basyo-basyo dyan ng mga basyo, lahat. Labas natin, benta rito, benta doon. Sabi, sige, ito na yung pera. Takbo ka na sa school. Na-enroll ko ang anak ko sa college. Amen! Tapos, dumating si brother din ng Webes. Dahil nga meron tayong gawain na fellowship. O kaya, balagtas yata pa nun eh. Dahil hindi ako naabutan eh. May hayo ako, si Obi, nagbalagtas siya kay Saning. Dumalaw sa nanay ko, pananay ko. Sabi nung mister ko, Sadya, nag-iwan ng pera ang kuya mo. May 500 si nanay mo, may 500 ka, ha? Binigyan ako 500? Oo, sa'yo daw yun. Sabi ko, kailan hindi ko na kailangan, tsaka nabi. Siguro na-guilty. Binigyan ako 500, hindi ako nagsumbong sa mister ko. Hindi niya alam yun. Tinago ko yun sa buong buhay ko. Amen? Minsan may mga bagay ay hindi mo dapat iparating. Kasi masasaktan lang siya. Tapos mawawala pa yung ano niya sa pamilya mo, Kaya sa batiin Diyos. na siya. Yung mga bagay na dapat mong ilihim. No? Ginawa ko yun. Hindi niya alam yun. Hanggang buhay siya. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Huwag niyo kasi sabihin na kapatid namin si Brother Nick na hindi kami dumanas ng mga ganong pangyayari sa buhay. Pinagdaanan po namin yun. Kaya huwag niyo sabihin na yung kayo dumadaan, pare-parehas po tayo may istorya sa buhay. Amen. Okay. Hebrew 3, 13 to 14. Hebrew 3, 13 to 14. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ang kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kumananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo unang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Tama sa Diyos. Diba? Totoo naman, magtulungan tayo. Ako nga, kausap ko lang yung anak ko kanina. Lalaki ko. Birthday ng apo ko. Alam mo, Nay, hindi ka namin maintindihan magkakapatid. Iba kang mamahala. Paano masasabi iba akong mamahala? Iba ka, Nay. Hindi mo sinusweto yung mga mali. O, ganyan. Paano mo nasabi hindi ko sinusweto yung mga mali na? Kasi, pinagbibigyan mo eh. Mga ganito, ganyan. Hindi nyo ako maintindihan eh, kasi hindi nyo alam. Sabi ko sa anak, alam mo, ganito yan, anak. Okay, nag-sample ako. May mga bagay na kailangan kong pagbigyan. Hindi ko pwedeng alisin ka agad. Bakit? Binibigyan ko ng pagkakataon yung taong magbago. At inaamin niya naman sa sarili niyang mali siya. At kung hindi ko siya pagbibigyan, saan mo patutunguhin yung tao na yun? Saan siya pupunta?
Ngayon, kung pinagbigyan ko siya at nagbago siya, di ba? Maganda yun sa Diyos. Ngayon, kung hindi siya magbago at binigyan ko ng pagkakataon, tsaka ko siya kakalusin. Hindi pwedeng magdesisyon ako kaagad na kailangan ko siyang alisin sa community. Hindi ganun, anak. Ang Diyos ang kikilos, hindi ako. Kung ano na yung nararapat kong gawin, gagawin ko muna. Nakita mo, nagsample ako, yung mga taong gumawa ng mga baluktot. Patay na. Hindi na nakapaglilingkod. Yung ba gawa ko? Gawa ng tao yun. Ay, gawa ng Diyos yun. Ginawa ko ang paraan para ayusin sila. Pero hindi nila sinunod. Ang ginawa nila, kung ano yung maling ginagawa nila, yun ang ginagawa nila. Sa bandang huli, biglang-biglang mababalita mo, ganito, ganyan, bigla, ganito, wala na. Ang sabi ng anak ko, Nay, naiintindihan na kita. Ipapaliwanag ko sa mga kapatid ko. Ngayon lang kita naiintindihan. Ang desisyon mo pala ay batas ng Diyos, hindi batas ng tao. Minsan na mahirap maghawak ng isang ganitong kalaki. Marami ko nakikita may mga maling gawa. Tinutuwid ko yun. Sinasabi ko sa kanila ng diretsuhan. May sinabihan ako, ikaw para kang demonyo eh. Pupunta ka rito, magagawa ka ng mali, tapos didemonyohin mo yung mga tao rito. Sabi niya, kung Sister Sheila, sakit mo magsalita. Yung demonyo, masakit siya. Yun ka eh. Ginanong ko yun. Bakit ayaw mong kumawala? Bakit? Pupunta ka rito, tapos manggugulo ka. O yun, biglang-bigla, inatake, patay. Minsan, hindi ko pwedeng sabi, umalis ka rito. Ganun ba kadaling magsabi sa isang tao nakikita mong may maling gawa na umalis ka rito? Sabi ko, magbago ka. Huwag ganyan. Nakikita ka ng tao rito. Di bali ko isang babae lang yan eh. Nakailang babae ka na. Masakit. Kami dalawa nag-usap. Hindi ko inaano yun sa iba. Tapos bigla-bigla na lang. Inatake na mata. Minsan, sabi ko sa kanya, magbago ka na. Ayaw mo naman umalis dito eh. Nandito ka na eh. Baguhin mo lang ang sistema mo. At minsan ayaw ko nga mag-ano na, yung isa pang elder. Nakita mo, inaayos ko yun. Hindi ako nahalang mag-ano. Yun yung batas ng tao. Pwede mo sabihin, ano ka, expel ka. Hindi ka pwedeng humayo, hindi ka pwedeng ganito, hindi ka pwedeng gawin ganun. Sabi ko sa Diyos, mag-ano ko. Magbibitaw ako ng salita, makikipaglaban ako sa katotohanan para mabago siya. Ayaw niyang gawin. Anong gagawin ko? Di sa Diyos ko na ibigay. Pag binigay mo siya sa Diyos, may nangyayari naman eh. Sabi ko sa anak ko, may nangyayari sa kanila. Yung kasama ni Brother Ting na binata, si Perdi. Binata yun, gwapo, ang galing magsalita, nagahayo. Kumukuha ng babaeng may asawa. Sinaksak sa kalsada, patay. Ano sabi ko kay Kuya? Kuya, ba't pinatay? Ay kaya, usapan namin. Ba't pinatay, Kuya? Hindi ko nga alam eh. Ang malaman niya, may babae palang may asawa siyang inaano niya. May asawa yung tao. Ayun, yan ang nakaraan sa kanya. Marami na nagsasabi sa kanya, mali yun. Kala niyo ba, hindi biro-biro itong gawain sa Diyos? Hindi. Nako, Jesus name. Kung tayo magbiruan dito, maglingkod tayo ng totoo. Kung hindi nyo kaya, lumabas kayo. Sabi ko, hindi mo kaya, lumabas ka. Huwag ka rito. Amen? Magtago kayo, sabi ko, sinitago. Maglantaran dito. Amen? Maging totoo tayo. Tayo na naman ang magdudusa. Minsan sasabihin nila, pagbintangan ka, ano maisipin nyo, walang problema doon. Basta't alam mong malinis ang puso mo. At wala kang ginagawang anomalya. Ha? Ang Diyos ang makakaano sa iyo. Amen. Kakampi sa iyo. Amen? Amen. Ha? Alam na anak ko, naiintindihan na kita. Ngayon ko naiintindihan, batas pala ng Diyos ang sinusunod ko. Hindi batas ng tao. Amen? Palitakan natin ang Diyos na buhay. Minsan hindi na maintindihan
nagpapahiya. Nagsasalita man ako ng mga tao sa inyo, hindi ko man binabanggit kung sino eh. Amen! Manghula na kayo kung sino yun. Basta't hindi kayo yun, huwag kayong mag-isip ng masama. Amen! Hindi naman kayo, ako sabi ko sa iba, may sinabihan ako, huwag mo lang babanggitin ang pangalan ko ha, tandaan mo. Siraan na, walang pangalan. Pero kapag narinig ang pangalan ko, ang sinabi mo, susugurin kita, tanda mo yan. Ganun ako magalit. May pangalan ako iniingatan. Kaya yun ang pinaglalaban ko kahit nung bata ako. Kahit nagdalaga ako. Kahit nag-asawa ako. Yung pangalang dala-dala ko, ipaglalaban ko yun. Amen! Sana makuha niyo yung mensahe ng Diyos. Labanan to. Kalaban natin sarili natin pagkatao, di ba? Kalaban mo mga mahal mo sa buhay. Kalaban mo yung mga katabi mo, kasamahan mo. Yung kanang kamay mo. Di ba? Yung kanang kamay mo pa. Hindi mo alam sinisiraan ka. Di ba? Kung saan yung nandun, nakita mo siya pala yung tagasira sa'yo. Diyos ko. In Jesus name. Totoo yan, di ba? Nangyayari yan. Kaya tiis lang. At maging alert tayo. Ano sabi ng Diyos? Ang kalaban natin, di tao, kundi may kapangyarihan. Wala akong tayong lakas. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit para magkaroon tayo ng laban. Amen. At ingatan tayo ng Diyos na buhay. Sana nakuha niyo ang mensahe. Tanyo sila Pablo, mga apostol, pinapati ko sila, pero tuloy sila sa paglilingkod. No? Yung paglilingkod natin, huwag natin gawing obligatory. Inutusan na kanina. Huwag niyo sabihin, nandito kayo sa SOC, obligasyon nyo. Gawin to, obligasyon nyo to. Coordinator ka, obligasyon mo to. Pangit ko yung obligasyon. Ang sabihin nyo, kusang loob. Ibinigay niyo yun, bilang pasasalamat sa Diyos. Hindi obligasyon mo dahil coordinator na dapat mong gawin yun. Kaya ano ka man, gawin mo yun ang kusang loob para sa Diyos. Bilang pasasalamat at paglilingkod sa Kanya. Huwag obligatory. Pag obligatory, hindi nasisiyahan ng Diyos. Yung obliga mo lang yung sarili mo. Kailangan ko magsimba dahil obligasyon ko. Mali po yun. Nagsisimba ka para magpasalamat sa Diyos. Dahil ang biyaya mo galing sa Diyos. Pagkasakit ka lang, hindi ka na makakapaghanap buhay. Amen. Totoo yun. Pagkasakit ka lang, hindi ka na makakapaghanap buhay. Kaya kahit mahirap ang buhay mo, malakas ka, kikita ka, kakain ka. Eh kung may sakit ka, lubay-bay ka na. Yun lang. Paano ka maghanap buhay? Wala na. Sana makuha niyo ang mensahe sa araw na ito. Pakikipaglaban sa mundong ito. Sa iisang tinig, walang isama. Sana at sa Espiritu